Simula pagkabata ko pa lang ay madasalin na ako at palasimba. Kaya naman malakas ang aking pananampalataya at hindi basta-basta natatakot. Ako si Jana at ito ang aking kwento kung saan nayanig ang aking pananalig dahil lang sa isang tao sa simbahan. Nang dahil lang sa pagdating ng isang misteryosong rebulto sa aming probinsya, ay hindi ko inaasahan na mag-uumpisa ang isang nakakatakot na karanasan. Nagsimula ang lahat isang gabi nang mabalitaan naming may dadating na bagong pari sa amin. Kamamatay lang kasi ng kura paroko ng aming simbahan at magpapadala di umano ang simbahan ng papalit sa kanya na taga-ibang lugar. Ilang dekada na sa amin ang namatay na kura paroko, kaya karamihan sa amin ay nagluksa na mapapalitan na siya. Nagulat kami nang gabi dumating ang bagong kura paroko at nagpakilala ito bilang Father Sandro. Nakakagulat din na may dala-dala itong malaking kahon na kanyang hinihila. Nagpakilala ito sa simbahan at tila magaling ito sa pakikisalamuha. Agad na naging magaan ang loob ng karamihan sa kanyang karisma at sa kanyang paraan ng pakikipag-usap sa amin. Maya-maya ay binuksan niya ang kanyang malaking karton at nagulat kami nang kanyang ipinakita sa amin ang isang rebulto ng santo. Isa itong babaeng santo na tila hindi kami pamilyar. Ayon sa bagong pari, ito daw ay si Santa Empusa at nais niya itong gawing poon ng aming simbahan. Ilan sa amin ay maluwag na tinanggap ito dahil na din sa wala kaming partikular na patron. Sa di malamang dahilan ay tila sa una pa lang ay may kakaiba na akong nararamdaman tungo sa santo. Ngunit dahil na din sa tiwala ko kay Father Sandro, ay naisipan kong subukan magdasal kay Santa Empusa bago ako matulog nung gabing iyon. Ngunit habang nagpapaantok ako, ay tila may bumabagabag sa akin at hirap akong makatulog. Tila ba mabigat ang aking dibdib at nahihirapan huminga. Maya-maya ay biglang hindi ko na magalaw ang aking katawan at para akong binabangungot. Biglang nagpakita ang isang imahe ni Santa Empusa sa aking harapan. Tila buhay ito at dahan-dahang lumalapit sa akin. Ngunit ang nakakakilabot ay ang biglang pagtagaktak ng dugo sa kanyang mga mata na tila siya ay isang rebultong lumuluha. Bigla akong napabalikwas at nakagalaw na sa takot nang biglang naglaho ang imahe ng santo. Buong gabi akong natuliro dahil hindi ako makapaniwala sa aking naging karanasan. Lingid sa aking kaalaman ay umpisa pa lang pala ito ng aking bangungot. Itinigil ko na ang pagdasal kay Santa Empusa sa takot na baka bangungutin ulit ako at magpakita ito sa aking panaginip. Dahil sa takot ko sa karanasan, ay nanumbalik ako sa pagnonobena at doon ako nagpasya na magsindi ng kandila sa simbahan. Pagdating ko pa lang ay naririnig ko na ang usap-usapan ng ibang deboto na tila napanaginipan din nila di umano si Santa Empusa. Iilan sa kanila ay halatang natakot din, ngunit karamihan ay tila nahiwagaan sa pagpapakita at lalong kumapit sa santa. Pagdating sa misa ay ipiniliwanag ni Father Sandro na ang pagpapakita ni Santa Empusa sa panaginip ay isa sa mga milagro ng santo. Kapag daw nagdasal pa ang mga naniniwala sa kanya, ay mas dadami daw ang mga himala na kayang gawin nito. Sa mga sumunod na araw
ay halatang dumami ang deboto ni Santa Empusa at kumalat ang mga usap-usapan na may mga napagaling daw ito tuwing dumadalaw siya sa mga panaginip. Gayunpaman ay hindi pa din buo ang aking loob sa santo dahil tila may mali sa aking pakiramdam na mas higit ang pagsamba ng karamihan sa kanya kaysa sa mismong Panginoon. Kahina-hinala din ang mga milagrong ginagawa nito at parang hindi natural ang kanyang pagpapakita sa mga taga-simbahan. Isang gabi ay naisipan kong harapin si Father Sandro dahil sa kanyang mistulang pagtaguyod kay Santa Empusa bilang parte ng misa. Tila nabago na kasi ang doktrina ng misa at puro papuri kay Santa Empusa na lang ang ginagawa ni Father Sandro. Saktong gabi nun, kaya walang ibang tao sa simbahan at naabutan kong taimtim na nagdadasal si Father Sandro sa may altar. Nagtaka ako dahil tila ang rebulto ni Santa Empusa ang kanyang dinadasalan at nang lumapit ako ay narinig ko ang kanyang pagdarasal. Narinig kong ang papuri ng pari ay tila pag-alay ng mga kaluluwa ng mga napaniwala niya. Umamin ito na ikinatutuwa niyang marami siyang napaniwala na isa siyang tunay na pari kahit na ang katotohanan ay demonyo ang kanyang pinapasamba. Nangilabot ang aking buong katawan at agad na patagong nag-record ng kanyang mga sinasabi. Ayon sa kanya, isa siyang parte ng kulto na nais buhayin ang demonyong tinatawag na Empusa. Agad akong tumakbo pauwi at pinagkalat ang aking na-record. Agad na sumugod ang mga taga-simbahan para harapin ang lalaking nagpapanggap na pari. Dumating din ang mga kapulisan at agad na inimbestigahan ang nangyari sa aming simbahan. Nagulat kaming lahat nang malaman ang totoo. Natagpo ang patay ang tunay na Father Sandro sa kagubatan na nakagapos. Natagpuan din ang mga fingerprint ng impostor sa pinangyarihan ng krimen. Ilang linggo na daw naaagnas ang katawan ng pari at ninakaw ang mga suot nito na pangpari. Agad na nakulong ang impostor at umamin ito sa kanyang mga kasalanan. Umamin siyang parte siya ng kulto na nais pabagsakin ang simbahan at ipilit ang kanilang pagsamba sa mga demonyo sa ibang tao para ang buong mundo ay magdusa. Ayaw nitong ipaalam ang kanyang mga kasamahan, ngunit sinisigurado niyang marami silang miyembro. Dahil dun ay lalong mas naging matibay ang aking paniniwala sa Panginoon. Dahil lalong tumatatag ang pananampalataya ng tao sa mga pagsubok. Sana lang ay hindi mabulag basta-basta ang ibang mga tao at hindi basta maniwala sa mga milagro. Dahil baka galing pala sa masamang intensyon nagmula ito o kaya naman sa demonyo. Naway ating protektahan ang ating mga kaluluwa laban sa kasamaan.